Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. May kabuang 19 na katao ang nasawi sa election-related violence kaugnay ng barangay at SK Elections 2023. Ito ay ayon kay COMELEC spokesperson Dr. John Rex Laudianco. Ayon sa tagapagsalita, bukod sa 19 na napatay, 19 din ang sugatan sa loob ng BSKE period mula August 28 hanggang October 30. Karamihan sa election-related violence ay naganap sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na una nang tinukoy bilang election hotspot dahilan upang magpadala ng libo-libong pulis at sundalo sa rehiyon. Naitala rin ang karahasan sa Bicol Region, partikular sa Masbate, at ilang kumakandidato at supporters ang naging biktima ng pamamaril. Dagdag pa ni Laudianco, iniimbestigahan pa ng komisyon ng 113 insidente. Una nang sinabi ni COMELEC Chair George Erwin Garcia na isang victory of sorts ang halalan kahapon at naging mapayapa naman sa kabuuan ayon sa otoridad at ilang poll watchdogs. May kabuang 123,645 na katao ang maagang bumisita sa kani-kanilang mga namayapang mahal sa buhay simula nang magbukas ang Manila North at South Cemeteries noong October 29, Linggo. Sa unang araw ng October 29, nakapagtala ang Manila North Cemetery ng 38,700 habang 6,850 naman sa Manila South Cemetery. Kahapon, October 30 hanggang sa pagsasara ng alas 5 ng hapon, 67,350 ang pumasok sa Manila North at sa Manila South naman ay 10,745. Inaasahan ng pamunuan ng mga binanggit na sementeryo na patuloy na madaragdagan pa ang bilang na iyan sa mga susunod na araw. Samantala, pinaalalahanan pa rin ang lahat na bawal ang vendors, any type of vehicle, alcoholic beverages, deck cards, bingo cards or any kind of gambling, flammable materials, firearms and any sharp objects, videoke o sound system na pagmumula ng maingay na tunog. Ang Manila North at South Cemeteries ay bukas araw-araw hanggang November 2, Huwebes, mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Epektibo simula November 3, Biyernes ang taas singil sa South Luzon Expressway o SLEX. Ang mga babiyahe simula Alabang hanggang Calamba ay may dagdag na 10 piso sa Class 1, 20 pesos sa Class 2 at 30 pesos sa Class 3. Sa mga babagtas naman ng Calamba patungong Santo Tomas, Batangas, ay may dagdag na 4 na piso sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3. Kasabay ng pagtaas na iyan ang singil sa Muntinlupa Cavite Expressway o MCX, ang dating 17 pesos sa Class 1 ay magiging 18 pesos na, ang dating 35 pesos sa Class 2 ay 37 pesos na, at ang dating 52 pesos sa Class 3 ay 55 pesos na. Unang tranche pa lamang ng dagdag singil sa toll ang mga binanggit, asahan ng second tranche sa susunod na taon. Matatandaang nito lamang October 17 ay nagpatupad na ang NLEX Corporation ng karagdagang singil sa toll simula 25 pesos hanggang 196 pesos sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.